Magandang araw mga bata. Isang makabuluhang araw mga guro, magulang at mag-aaral. At ako, ang inyong gurong tagapagdaloy, si Sir Gab. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa kasaysayan ng ating daigdig. Mula sa Polo National High School, welcome sa ating Valenzuela Live sa Aralin Panlipunan 8. Tayo ay nasa ika-6 na linggo o week 6 ng ating talakayan. Bago tayo magsimula, tiyakin na nakahanda ang inyong mga panulat, ang inyong mga kwaderno, at ang inyong Araling Panlipunan 8 learning packets. Ngayon naman ay subukan nating balikan ang nakaraang aralin sa pamamagitan ng paghula kung sino o ano ang tinutukoy sa larawan. Sa loob ng 5 segundo, i-type sa ating comment section ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Narito ang unang larawan. Nahuhulaan ba ninyo kung sino siya? Tama! Ang tinutukoy natin sa larawan ay si Douglas MacArthur. Para sa ikalawang larawan, ito ay isa sa mga 2 lugar sa Japan na pinasabugan ng bomba ng mga hukbong himpapawid ng Estados Unidos. Magaling, mga bata! Ang tamang sagot ay Hiroshima. Para sa ikatlong larawan, siya ang leader ng Nazi sa Germany na kung saan nagtatag siyang muli ng sandatahang lakas ng Germany. Very good! Si Adolf Hitler ang tamang sagot. Para sa huling larawan, ito ay isang organisasyon na nabuo noong 1942 na naglalayong panatilihin ang kapayapaan sa buong mundo. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay United Nations. Kung matatandaan ninyo mga bata, hindi pa nagtatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig nang maisip ni Pangulong Roosevelt ng Estados Unidos na muling magtatag ng isang samahang pandaigdig na papalit sa League of Nations. Magaling at mahusay mga batang grade 8. Bilang pagpapatuloy ng ating aralin sa ika-4 na barkahan, ito ay nakaangkla sa ating most essential learning competencies na kung saan nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan. Bago natin umpisahan ang ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng maikling pagsasanay. May makikita kayong mga larawan na may kaugnayan sa iba't ibang ideolohiya. Hulaan ninyo kung ano ang tamang sagot base sa ipapakitang patlang. Mayroon kayong 5 segundo para ilagay sa ating comment section ang inyong kasagutan. Handa na ba kayo mga bata? Tara, simulan na natin.
Para sa unang larawan, ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay demokrasya. Para sa ikalawang larawan, ano kaya ang tamang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay sosyalismo. Ano naman kaya ang tinutukoy sa huling larawan? Mayroon kayong 5 segundo upang sumagot. Tama! Ideolohiya ang tamang sagot. Nahirapan ba kayo sa ating gawain kanina tungkol sa iba't ibang ideolohiya? Paano ito naging hamon sa pagiging estabilisadong institusyon ng lipunan? Tara, at tuklasin natin ang mga bagay na ito upang magkaroon ng liwanag ang ating isip sa pamamagitan ng mga gabay na tanong. Una, ano ang iba't ibang uri ng ideolohiya sa daigdig? Ikalawa, anong bansa ang nagtaguyod ng mga ideolohiyang ito? At ikatlo, paano nagkakaiba ang kanilang patakaran at layunin? Kaya ano pang hinihintay ninyo? Suriin natin ang mga konsepto ng ideolohiya, Cold War at neokolonyalismo. Ano ang ideolohiya, mga bata? Ang ideolohiya ay tumutukoy sa isang sistema o kalipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito. Ito ay huwaran o balangkas ng mga patakaran sa sistemang politikal at ekonomiko ng isang kilusan o bansa. Galing ito sa salitang ideya at kaisipan na tuwirang sinusunod ng mga tao. May 3 kategorya tayo ng ideolohiya. Una, ideolohiyang pangkabuhayan. Ito ay nakasentro sa patakarang pang-ekonomiya ng bansa at paraan ng paghahati ng mga kayamanan para sa mamamayan. Ikalawa, ang ideolohiyang pampolitika. Ito naman ay nakasentro sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala. At ang panghuling kategorya naman ay tinatawag namang ideolohiyang panlipunan. Ito naman ay tumutukoy sa pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Pero, ang tanong, mga bata, sa inyong palagay, paano nakakaapekto ang ideolohiya sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa? Pero bago natin sagutin ito, alamin muna natin kung ano ang mga iba't ibang ideolohiya. Una, ang kapitalismo. Sunod, ang demokrasya, otoritarianismo, totalitarianismo, at sosyalismo. Simulan natin sa kapitalismo. Kapag sinabi nating kapitalismo, ito ay isang sistemang pangkabuhayan na kung saan ang produksyon, distribusyon at kalakalan ay kontrolado ng mga pribadong mangangalakal hanggang sa maging maliit na lamang ang papel ng pamahalaan sa patakarang pangkabuhayan. Ikalawa ay ang demokrasya. Kapag sinabi nating demokrasya, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng mga tao. Ang demokrasya ay may 2 uri. Ano-ano kaya ito? Simulan natin sa direct o tuwirang demokrasya. Kapag sinabi nating tuwirang demokrasya, ang isang mamamayan ay maaaring mamili ng iboboto.
Nagaganap ito sa pamamagitan ng halalan. Kapag sinabi namang indirect o dituwirang demokrasya, ito ang tawag na kung saan ang mga ihahalal ng mga mamamayan ay siyang mamimili ng pinuno sa isang pamahalaan. Tandaan, nagiging diktadorya ang demokrasya kung ipagsasawalang bahala ng pinuno ang kagustuhan ng mga tao. Dumako naman tayo sa authoritarianismo. Ito naman ang uri ng pamahalaan na kung saan ang namumuno ay may lubos na kapangyarihan. Isang halimbawa nito ang Iran, na kung saan ang pinuno ng estado ay ang mismong puno ng relihiyon na tinatawag nating Islam. Meron ding tinatawag na konstitusyonal na authoritarianismo, na kung saan ang kapangyarihan ng namumuno ay itinakda ng saligang batas. Halimbawa, dito mismo sa Pilipinas, ito ang tawag ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos sa kanyang pamamahala sa ilalim ng batas militar noong 1972 hanggang Pebrero 1986. Sunod naman ay ang totalitarianismo. Ito ang isang pamahalaang karaniwang pinamumunuan ng isang diktador o grupo ng taong makapangyarihan. Ano naman ang sosyalismo? Ito naman ay isang doktrina na nakabatay sa patakarang pang-ekonomiya, na kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang pangkat ng tao. Umusbong noong panahon ng Rebolusyong Industrial. Tugon ito sa hindi makataong relasyon ng bourgeoisie at mga proletariat. Ito rin ay nakabatay sa pantay-pantay, sama-sama at makataong pamamalakad. Kinuligsa ito ang pananaw ng mga kapitalista. Ang pagbubuwag sa pribadong pagmamayari ang sagot upang wakasan ang kontrol ng bourgeoisie sa moda ng produksyon. Sa pilitan ang pagbawi ng mga kapitalista ng mga makinarya at mapapasa ilalim ito sa estado. Pagbuwag sa paghahari ng mga kapitalista at mapapalitan ito ng mga manggagawa. At dahil dito, ang lahat ay makikinabang sa ekonomiya. Ano-anong mga bansa ang yumakap sa ideolohiyang ito? Ito ang mga sumusunod. Ang Cuba, China, North Korea, at Vietnam. Sumunod naman ang komunismo. Ang kaisipang ito ay unang nililang ni Karl Marx, isang Alemang pilosopo, at pinayabong naman ni Nikolai Lenin ng Unyong Soviet at ni Mao Zedong ng China. Ayon kay Karl Marx, ang pinakamataas at huling hantungan mula kapitalismo patungong sosyalismo ay komunismo. Ang komunismo ay naghahangad na mabuo ng isang lipunang walang antas o pag-uuri-uri o yung tinatawag natin na classless society, na kung saan ang mga salik ng produksyon ay pag-aari ng lipunan. Sunod naman ay pasismo. Ito ay nakabatay sa paniniwalang nakailalim ang kapakanan ng mamamayan sa tunguhin ng estado. Isinulong ng isang estadong pinamumunuan ng isang partido na tutol sa anumang uri ng oposisyon, gumagamit ng iba't ibang uri ng represyon o pagsupil sa mga hindi sumasang-ayon sa pamamalakad nito. At kontrolado nila ang mass media at gumagamit ng mga propaganda. Kung sa konserbatismo, ang katayuang panlipunan ay nakabatay sa kayamanan. Sa pasismo naman ay nakabatay ito sa lahi, etnisidad, lahi at nasyonalidad. Ito ang katwiran ni Adolf Hitler nang iutos niya ang pagpuksa sa mga Jew noong Holocaust.
Ito ay maihahalin tulad kay Benito Mussolini na nagsulong ng pasismo sa Italy. Ano naman ang kaugnayan ng pampulitikang ideolohiya sa sistemang pang-ekonomiya? Ito, ang North Korea ay may sentralisadong plano o central planning. Mahigpit nitong ipinatutupad ang patakaran ng pamahalaan sa pagmamay-ari at pakikipagkalakalan. Hindi ito sang-ayon sa globalisasyon at hindi kabilang sa WTO o tinatawag nating World Trade Organization. Ang kaso ng US bilang tagapagtaguyod ng liberalismo at kapitalismo sa daigdig. Ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa globalisasyon at integrasyon sa world market. Sa kaso naman ng US at North Korea, makikita ito sa impluwensya ng pampulitikang ideolohiya sa pang-ekonomiya ng kanilang bansa. Ang kasalukuyang sistema ng China ay may kakaibang sitwasyon dahil sosyalismo ang pundasyong politikal nito, ngunit nagiging sistemang kapitalista ito. Ang pagsali ng China sa World Trade Organization noong 2001 ang nagpapatunay dito. Dumako naman tayo sa mga puwersang pangkabuhayan sa politika ng bansa. Nag-ugat ang ideolohiyang komunismo sa Russia noong panahon ng mga Tsar, na kung saan ang mga namumuno ay nagiging despotic. Noong March 1917, ang mga dinastiyang Romanov ay bumagsak. Nagsimulang makilala ang mga leader ng Bolshevik na sina Vladimir Lenin, Leon Trotsky at Joseph Stalin. Ano ba ang mga sanhi ng kaguluhan sa Russia? Alamin nga natin. Una, ang politikal. Ang pamahalaan ay autokratiko, bulagsak at mahina. Hindi sila nagbigay ng pantay-pantay na karapatan sa mga tao. Ikalawa ay ang pangkabuhayan. Mahirap at makaluma ang kalagayan ng pamamaraan ng pagsasaka. Walang kalayaan at maliit ang sahod ng mga manggagawa. Ang panghuli ay ang sosyal. Kakaunti lamang ang kalayaang sosyal. Lahat ay pinipilit na sumunod sa pananampalatayang Orthodox. Sa pilitang pinalaganap ang wikang Ruso sa mga minoryang kultural tulad ng mga Poles, Hudeo, mga taga-Finland at mga taga-Baltic. Dumating ang mga Petrograd na tinatawag na ngayong St. Petersburg sa Russia. Ang ilan sa mga leader na Bolshevik, kabilang sina Vladimir Lenin, Leon Trotsky at Joseph Stalin. Nakuha ni Lenin ang pagtitiwala ng mga tao dahil sa mga programang pang-angkin ng pamahalaan sa lahat ng pagawaan. Ang kanyang panawagan, kapayapaan, lupain at tinapay. Sa tulong nila Trotsky, Stalin ay binalak ni Lenin na magkaroon ng pamahalaang komunismo sa Russia base sa prinsipyo ni Karl Marx. Nobyembre 1917, naganap naman ang himagsikang Bolshevik. Mula noong 1917 hanggang 1920, nagkaroon ng mga labanan sa pamagitan ng mga Red Army ng mga Bolshevik at ng mga White Army na tagasunod ng Tsar. Ipinalalagay ni Lenin na kailangan ang dahas at pananakop para maitatag ang diktadorya ng mga manggagawa. Noong 1920, napasa ilalim ng komunista ang buong Russia. Kaya ang estadong naitatag ay tinatawag na Union of Soviet Socialist Republic o USSR. Upang maunawaan natin, isa-isahin natin ang mga prinsipyong pinaniniwalaan ng komunismo. Una, ang pagtatatag ng diktadorya ng mga manggagawa. Ang manggagawa ang supremo ng pamahalaan.
Pangalawa, ang pangangasiwa ng pamahalaan sa sistema ng produksyon at distribusyon ng pag-aari. Pangatlo, ang pagwawaksi sa kapitalismo. Pang-apat, ang pagtatatwa sa kapangyarihan ng Diyos at lubos na paghihiwalay ng Estado at ng simbahan. At ang panglima, pagsuporta, paghikayat at pagpapalaganap ng kilusang komunismo sa buong daigdig. Nasaksiyan natin ang paglaganap ng komunismo sa Russia. Dumako naman tayo sa pagsilang ng pasismo sa Italy. Ang mga kondisyong nagbigay daan sa fascism sa Italy, ang mga sumusunod. Una, nasyonalismo. Hindi nasiyahan ang mga Italyano sa resulta ng unang digmaang pandaigdig. Gayong nabigyan naman ito ng bahagi ng mga pabuyan ng digmaan. Pangalawa, paghihirap sa kabuhayan. Dahil sa unang digmaang pandaigdig, nagkulang sa pagkain at maraming pangangailangan sa Italy. Tumaas ang halaga ng mga bilihin. Tatlo, kahinaan ng pamahalaan. Hindi nakayanan ng pamahalaang lutasin ang mga suliranin ng bansa. Pinalala pa ito ng pagkakaroon ng mahinang opisyal sa pamahalaan. Nawala rin ang tiwala ng mga magsasaka sa mga may-ari ng lupa, kaya't inagaw nila ang mga lupain. Ang kapayapaan ay naibalik ng mga pasista. Isang samahang itinatag ni Benito Mussolini na dating sosyalista at editor ng pahayagan. Ano nga ba ang mga prinsipyong sinusunod ng pasismo? Tara, usisahin natin. Gumagawa lamang ang tao sa kapakanan ng Estado. Ang demokrasya ay mahina at walang saysay at lakas ang kinailangang pang-ibabawin. Lahat ng bibitawang opinyon, pagsalita man o pagsulat ay kailangang naaayon sa pamahalaan. Kinokontrol ang buong sistema ng edukasyon upang ang mamamayan ay makapagsilbi sa Estado at makatulong sa paghahanda sa digmaan. Maingat na sinesensor ang lahat ng mga pahayagan at publikasyon. Lahat ng uri ng libangan ay sinusuri ng pamahalaan. Hindi kinikilala ang kalayaang sibil. Binibigyan ng bonus ang malalaking pamilya. Hindi binibigyan ng karapatang sosyal, politikal at pangkabuhayan ang mga babae. Suriin naman natin ang Nazi Party sa Germany. Ang pagnanais na makabawi sa kahihiyan ng pagkatalo sa World War I, ang paniniwala ng mga Aleman. Ang dapat mamuno sa daigdig ay ilan lamang sa mga pangunahing layunin ng diktadoryang Nazism. Ano-ano ang mga pangyayaring nagbunsod sa pagsilang ng Nazi Party sa Germany? Una, ang kahinaan ng Weimar Republic. Ang republikang itinatag sa Germany pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig ay isa sa mga pinaka-demokratikong pamahalaan sa mundo. Ngunit, hindi ito pinagtiwalaan ng mga tao. Sunod, ang kasunduan sa Versailles. Nasaktan ang mga nasyonalismong damdamin ng mga Aleman dahil sa nagpahirap ng mga probisyon sa kasunduang Versailles. Ang mga masugid na makabayan ay nakahandang tumulong sa pamahalaan upang maiwasto ang sa palagay nila ay ang pagkakamali upang mabawi ang pagkakapahiya ng Germany. Ang pagpapahirap sa kabuhayan. Pagkatapos ng digmaan, ito ang talagang nagbigay daan sa pagbagsak ng Republikang Weimar. Dahil dito, sa mga pinsalang dulot ng digmaan at sa mga malalaking pagkakautang at mga tinatawag nating reparasyong pagbabayaran ng Germany, nagkaroon ng inflation. Sino nga ba si Adolf Hitler? Si Adolf Hitler ang pinakamakapangyarihang pinuno ng Nazi. Isinilang siya sa Austria at maituturing na isang panatikong nasyonalista. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, binuo niya ang National Socialist Party na tinatawag na Nazi.
Ang mga prinsipyo ng Nazismo ay napapaloob sa akdang Mein Kampf, ang aking labanan ni Adolf Hitler. Alamin natin ang mga prinsipyo ng Nazism. Ang kapangyarihang racial. Pinaniniwalaan ng mga Aleman na sila ang nangungunang lahi sa daigdig. Nanggaling sila sa mga makalumang tribong Germanic na tinatawag ding Nordic o Aryano. Anti-Semitism. Naniniwala ang mga Natsista na ang mga Hudyo na naninirahan sa Germany ay hindi mga Aleman at mga ito ang sanhi ng maraming suliranin at kabiguan ng kanilang bansa. Kaya't kinakailangang mawala sa daigdig. Ito ang naging dahilan ng Holocaust o pagpatay sa mga Hudyo. Ang pagbuwag sa Treaty of Versailles. Sinisi ng mga Nazista ang kasunduan sa Versailles na sanhi ng mga suliranin ng Germany. Sunod, Pan-Germanism. Ayon kay Hitler, ang isang pinalawak na Germany ay kailangang maitatag. Kasama na ang mga teritoryong nawala sa kanila noong unang digmaang pandaigdig. Sunod, ang pagwasak sa demokrasya. Laban ang Nazism sa demokrasya at pamahalaang parlamentaryo. Nanawagan silang wakasin ang republika at itatag ang Third Reich na siyang estadong totalitarian ng Nazismo. Bilang pagtatapos ng ating aralin, makikita natin na malaki ang naging gampanin ng ideolohiya kung paano nahubog ang mga bansa bago at matapos ang digmaan, lalo na sa aspetong politikal at ekonomiko bilang hamon ng pagiging estabilisadong institusyon ng lipunan. Tandaan, nakakaapekto sa buhay ng tao kung anong ideolohiya ang paiiralin sa isang bansa. Kaya, mahalaga na ang bawat mamamayan ay kabahagi ng pag-unlad ng isang bansa. Matapos nating talakayin ang iba't ibang ideolohiya, ay magkakaroon tayo ng isang maikling pagtataya. Paano ang gagawin? Piliin lamang ang tamang sagot sa pamamagitan ng pagpindot sa inyong mga reaction buttons na makikita sa inyong mga screens. Ito ay ang like, share, heart, at ang wow reactions. Meron kayong 10 segundo upang sumagot. Handa na ba kayo mga bata? Tara, simulan na natin. Unang tanong, ito ay isang ideolohiyang nagbibigay ng pantay na karapatan at kalayaan. Ito ba ay demokrasya, liberalismo, kapitalismo, o sosyalismo? Magaling! Ang tamang sagot ay, yan, demokrasya. Pangalawang tanong, maaari itong maranasan ng mga mamamayang naninirahan sa US at Pilipinas, maliban sa, ito ba ay karapatang bumoto, militar ang nangingibabaw sa sibilyan, mga kalayaan sa pananampalataya, o lahat ng mamamayan ay may karapatan sa edukasyon. Okay, mahusay. Ang tamang sagot ay militar ang nangingibabaw sa sibilyan. Pangatlong katanungan. Ang ideolohiyang nakasentro sa mga patakarang pang-ekonomiya ng bansa ay tinatawag na pampolitika, panlipunan, pangkabuhayan, o kapitalismo.
Okay, ang tamang sagot ay, ayun, no? Pangkabuhayan. Ika-4, ito ay pinamumunuan ng isang diktador o grupo ng mga makapangyarihan. Ito ba ay sosyalismo, authoritarianismo, kapitalismo, o totalitarianismo? Okay, magaling. Totalitarianismo ang tamang sagot. At ang panghuling tanong, ito ay ang isang sistema o kalipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at pagbabago nito. Ito ba ay tinatawag nating neokolonyalismo, ideolohiya, kapitalismo, o Cold War? Okay, tumpak! Ang tamang sagot ay ideolohiya. Binabati ko kayo, mga bata, dahil alam naming nasagutan ninyo ng tama ang lahat ng katanungan. Muli, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon naman, para sa ating question and answer portion, mangyari lamang na i-type sa ating comment section. Ito ay kasalukuyang tinitignan ng ating mga moderators upang ilista at maaari natin itong talakayin sa susunod nating pagkikita. Kung sakaling hindi mabasa at masagot ang inyong mga katanungan, huwag kayong mag-alala dahil katuwang ninyo ang inyong mga guro sa Araling Panlipunan sa darating na follow-up discussion. Para sa inyong takdang aralin, sagutan ang pangwakas na pagtataya na may pamagat na tayahin sa Week 7 sa Araling Panlipunan 8 Learning Packets. Binabati ko kayong muli, mga bata, sa inyong pakikiisa sa ating talakayan. Naway isapuso natin ang lahat ng napag-aralan sa kasaysayan. Muli, ako si Ginoong Gab Pesebre, sabi nga ni Kuya Kim, lamang ang may alam. Dito lang yan sa Valenzuela Live.